2 beses nagbuga ng usok na may kasamang abo ang Bulkang Kanlaon ngayong araw. Tumagal ng mahigit 10 minuto ang mga naging pagsabog at may naitalapang 21 volcanic earthquakes ang Philippines. Nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan kaya't ipinagbabawal ang paglipad ng anumang aircraft malapit dito. Nagbabala naman ang mga otoridad sa mga residente na maging alerto sa posibleng pagputok ng bulkan. Viral ang video ng isang siklista na dumaan sa NLEX at nag-counterflow pa. Nakatutok si Rafi Tima. Viral at may mahigit 500,000 views na sa social media ang dashcam footage na ito ng isang motorista noong Martes sa NLEX northbound sa bahagi ng Philippine Arena. Kitang biglang sumulpot ang isang nagbibisikleta sa tabi ng Center Island. Nag-counterflow ito at hinabol ng isang NLEX patrol officer. Ikinagulat ng motorista ang insidente. Pagbaba ng patrol po namin, pinapahinto, hindi siya tumitigil. Kaya ang ginawa, hinabol po ng patrol namin kasi kailangan talaga may stop siya dahil naka-counterflow siya dun sa traffic. Bakit daw po siya hindi huminto? Na-explain po ba niya? Hindi rin po na-explain nung kasi parang napakakonti lang yung salita niya, basta ang narinig lang sa kanya nagpapasalamat, yun lang po. Hindi siya makausap ng maayos. Hindi na nakunan pero huminto rin ang siklista. Agad siyang isinakay sa patrol car at inilabas ng expressway. Pinakawalan din daw siya. Ayon sa NLEX, tuliro lang daw ito at tila nawala kaya pumasok sa expressway. Parang tinuruan lang siya na dumiretso po doon at mukhang hindi niya alam na expressway, so naliligaw po siya. Wala pang reaksyon sa GMA Integrated News ang bicycle rider. Bukod sa lubang delikado ang ginawa ng siklista, ayon sa NLEX, bawal sa expressway ang mga bisikleta alinsunod sa batas. Yun nga, yung mga signages po natin, kumpleto naman po. Error din lang niya talaga yung pagpasok niya. Paalala ng pamunuan ng NLEX sa mga motorista, doble ingat, lalo na sa mga entrance at exit ng expressway. Patuloy naman daw na magiging alerto ang kanilang personnel para dito maulit. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ng Katutok, 24 oras. May bagong abangang series sa GMA, ang Cruz vs. Cruz. Lalabas dito ang primera kontrabidang si Gladys Reyes at ang nagbabalik kapusong singer-actress na si Vina Morales. May chika si Lars Santiago. The OG Kapuso is back sa pagsisimula ng taon. Nagbabalik din sa GMA si Vina Morales pagkaraan ng mahigit 2 dekada. Actually, hindi ako mapakali. Hindi ako mapakali. Sobrang, alam mo yung mixed emotions. I had butterflies in my stomach going down the car nung nasa basement na. Sabi ko, ninenervyos ako. Ano ba yung feeling na ganito? Ninenervyos ako in a way dahil excited ako. Ang Sunday noontime musical show na SOP, ang huling show na ginawa ni Vina sa GMA. And soon, mapapanood siya sa bagong GMA series na Cruz vs. Cruz, kung saan kabilang sa mga makakasama niya si Gladys Reyes. Matagal na silang magkaibigan dahil pareho silang member ng Thursday group ng That's Entertainment. Pero first time nilang magsasama sa isang series. Sobra ako na-excite. At the same time, naisip ko, teka lang, nagserye na ba siya ever sa GMA? Parang di pa, no? So, very first teleserye niya to sa GMA. I'm so happy na magkasama kami. Kasama nila sa serye sina Neil Ryan Sese, Pancho Magno, Lexi Gonzalez, Christopher Martin, Elijah Alejo, at Caprice Cayetano. Lahat makakarelate kasi it's Cruz versus Cruz. So, dalawang pamilya na alam mo yun, na doon pa lang magkakaroon na ng conflict. And it's based on a true-to-life story. Based on a true-to-life story. And I am as Felma Ruiz Cruz, ako yung common law wife. Siya naman, Yes, ako yung OFW nurse na kumbaga isang lalaki ang aming minahal. Pero ayaw natin i-preempt syempre ate. Oo, ang hirap, no? Ngayong balik kapuso na si Vina, ready na rin kaya siyang sumabak muli on stage sa mga musical shows ng Kapuso Network? anytime, Oo basta ako naman. ready. Ready Malamang, ako. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Tiwala ang ilang kongresista na hindi pa patay ang isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
Nagtipon-tipon naman ng ilang grupo na suportado ang hakbang na pagpapa-impeach. Nakatutok si Jonathan Andal. Impeach Sara! Impeach Sara! Nagtipon sa EDSA People Power Monument ang mga gustong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Grupo ito ng mga vlogger na magkalaban noon sa eleksyon, ang mga tinaguriang kakamping at pro-BBM na pinagsama-sama at inorganisa ng Bunyog Party. Ito yung totoong pagkakaisa. Hindi ito para kay Marcos, hindi rin ito para kay Lenny. Ang basta pinagkakaisa namin, impeachment ni Sara. Dumalo rin ang grupong Magdalo at si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Kahapon, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi napapanahon ang impeachment laban sa bise. Hindi rin daw makakabuo ng quorum ang mga senador at kongresista na magiging abala na sa kampanya sa eleksyon 2025. Sang-ayon din ang chairman at vice chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, ang komiteng nag-imbestiga sa confidential funds ng bise. Pero sa tingin ni Manila Representative Joel Chua, hindi nawawala ng interes sa impeachment ang mga mambabatas. Sadyang hamon lang daw talaga sa kanila na magbalikan sa batasan pambansa kung nangangampanya na lalo yung mga malayo sa Metro Manila. Pero para kay Castro, kahit tila tutol sa ngayon ng Pangulo, hindi pa patay ang impeachment sa Kamara. Ang inaasahan nila, ang ika-4 na impeachment complaint na ayon kay Castro ay galing na sa mga kongresista sa mayorya. Ang unang 3 impeachment complaint kasi laban sa bise, galing sa minority bloc. Sinusubukan pa namin kunan ng komento rito ang ikalawang Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ipinagdiriwang ngayong weekend ang kabi-kabilang mga pista para kay Santo Niño, kabilang na ang Sinulog at Ati-Atihan. Ang Ati-Atihan Festival 2025 sa Aklan, puno ng kulay, saya at pananampalataya gaya ng payapak o ang pagbebendisyon sa mga deboto ng Santo Niño. Mula sa Kalibo, Aklan, nakatutok live si John Sala ng GMA Regional TV. John? Pia, viva kay Senyor Santo Niño. Ramdam na ramdam ngayon ang festival feels dito sa Kalibo dahil nga sa dagundong ng mga drums at hiyawan ng mga turista at dibotong Naki-Ati-Atihan Festival. Viva kay Senyor Santo Niño, Puera Pasma. Ito ang sigaw ng mga nakisaya sa tinaguriang Mother of All Philippine Festivals, ang Kalibo Senyor Santo Niño Ati-Atihan Festival 2025 dito sa Kalibo, Aklan. Makukulay at unique costumes ng iba't ibang mga tribo na lumahok sa tribes competition ang sumalubong sa mga deboto at turista. Saan ka man lumingon, mabubusog ang mga mata sa naggagandahang costumes ng mga tribo. Lumahok din sa sadsad ang mga katutubong ati. Si Nile, first time na mag-ati-atihan. Wonderful, wonderful. Ang galing-galing. What's the best part about the festival, sir? The costumes. Your costumes. And the music. May mga foreign tourists at mga Pinoy na nagbalik bayan para makisaya at ma-experience ang ati-atihan. We only came yesterday, but the parade so far has been a good experience, and so has we went to church this morning. It's very new experience for me. Nagjo-join kami sa Sadsal dahil after 5 years ngayon lang kami nag-enjoy na naman. Bukod sa pakikisaya sa sadsad, di nakakalimutan ng mga deboto ang totoong simbolo ng festival, ang pagpapasalamat sa blessings at paggabay ni Senyor Santo Niño. Dinudumog pa rin ang tradisyonal na pagapak o ang pagbendisyon sa mga deboto ng imahe ni Senyor Santo Niño. Siyempre amon nga gina-celebra kada dag-on nga riyag kami gadiretso anay magsimbahan. Pia, kung naririnig ninyo ay napakasaya ngayon dito sa palibot ng Kalibo Pastrana Park dahil sa pagsadsad ng iba't ibang mga grupo. Bukas naman isasagawa ang Pilgrim's Mass sa St. John the Baptist Cathedral dito sa Kalibo at susundan naman ng isang grand procession sa hapon bukas. Yan ang latest dito sa Kalibo, Aklan. Balik sa inyo. Halabira at maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV.